sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago at saka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. Meron tayo ditong lumang 5.1 channel na multimedia player. Binigay sa akin ng pinsan ko. Tamang-tama yung pagbigay niya dahil kahit na wala na yung kanyang kaha dahil nawasak na, wala na yung speaker. Ang isa sa mga pinaka-importante dito ay yung transformer natin. Andyan pa rin yung original transformer niya. Kaya sinubukan ko siya na tingnan kung pwede ba siyang maayos at hindi ko na siya tinapos dahil nga ayan nakita ko yung kanyang processor board, napakarami na ng kalawang. Ayan siya. So kung mapapalitan ko man itong mga maliliit na mga passive components dito, so hindi pa rin ako sigurado kung gagana, baka may tama na rin yung mga active spare parts niya. Ayan. Kaya kinanggal ko na to, kinancel ko na at sinubukan kong patunugin yung kanyang full frequency amplifier. Okay? Pero bago tayo mag-umpisa, shoutout muna natin yung ating matagal na supporter natin. Shoutout sa iyo, sir, Katrupang Gala Vlog. Ulitin ko, shoutout kay Katrupang Gala Vlog. So ito na. Dito kung mapapansin nyo, meron siyang ito yung kanyang amplifier. Meron siyang 6 na amplifier IC. So itong 5 na to, 1, 2, 3, 4, 5, ito yung nagda-drive ng 5 speaker. So dalawang front speaker, left and right, tapos center speaker, tapos ito naman yung sa rear speaker, left and right din. Tapos itong nag-iisa dito sa pinakagilid, ito yung subwoofer amplifier. Okay? Ito yung supply. So yung supply nitong subwoofer amplifier natin ay 17 volts split. So ito yung kanyang filter, ito yung kanyang rectifier. Dito naman sa nagsusupply nitong 5 na to, ay ito naman, itong banda rito. So yung supply ng 5 na yan ay pareho 14 volts split. Okay? So ngayon ang gagawin natin, ipapakita ko sa inyo kung gaano ba ka-powerful yung TDA 2030 tsaka yung TDA 2050. So ito yung 2030. Ayan, itong 5 na to. Tapos ito naman yung TDA 2050. Ito yung amplifier, subwoofer amplifier. Susubukan natin kakargahan ng low frequency sound para makita natin kung paano ba magpi-perform yung kanyang cone. Okay, kung gaano siya ka-powerful. Pero bago 'yan, uunahin muna natin yung kalansing. Kung gaano ba kumalansing yung TDA 2030. Susubukan natin. Ito meron tayong maliit lang dito. Nasa mga 8 watts lang yung natin. Yung tweeter natin at hindi gaanong pino yung kalansing dito dahil 3.3 microfarad yung nakakabit dito. So pakinggan nyo na lang to. Okay, so narinig nyo naman, di ba? Ito yung kalansing ng TDA 2030. So itong mga amplifier natin ngayon dito ay purong pure full range yan dahil nga yung kanyang processor board, okay, wala na. Tinanggal na natin. Kaya yung nagdadala nung signal natin na galing sa ating tinatawag natin na CD transport ay yung tune control na lang natin. Kung napanood nyo yung natin, nakaraang video tungkol sa IRS 2092S Class D amplifier, meron kayo nakikitang tune control doon. Yun yung ginagamit natin na pang testing. Okay? So narinig nyo na yung natin. Ulitin natin Okay? So yun yung tunog ng high frequency driver natin na nagdadala ay yung
TDA 2030. So paano naman kung low frequency naman yung gagamitin natin? Pakinggan nyo kung paano siya babayo, ano. So kabit natin tong ano natin. So dito. So ito yung isusunod natin, itong ating 5.5 inch na woofer. Tingnan nyo ng maigi kung paano siya gagana, no? 1, 2 o'clock in the morning with the Di ba? Narinig nyo na at nakita nyo kung paano bumayo yung kanyang cone. Di ba? So malakas din yung TDA 2030. Lalo na siguro kung nasa maximum ano na siya, nasa maximum voltage na yung kanyang supply. Yan yo. Di ba? So ngayon, nasubok na natin yung 2030 na napaka-powerful niya at napakaganda rin magdala ng balancing sa ating high frequency driver. So ngayon isusubok naman natin ay yung ano naman, itong subwoofer amplifier na TDA 2050. So ito yung gagamitin natin, itong 8 inches natin na woofer. Okay. So, tanggalin muna natin ito, ano? Hindi pa pala natin natanggal. Ayan, natanggal na natin. Tapos, ito na ngayon yung papatugtugin natin. Tingnan nyo na maigi. Sa napakaliit na amplifier. Tapos, tingnan nyo yung cone kung paano siya mag-perform ng maayos. Diba? Napakalakas kahit na napakaliit nung ano natin, nung amplifier natin. Lalo na siguro kung nasa maximum voltage na 25 yung kanyang supply. So kayo 17 pa lang yung nakasupply nito. Pero tingnan niyo naman kung paano siya gagana. At wala pa tayong tinatawag na low frequency crossover na ginagamit. Ordinaryong tune control lang yung ginagamit natin. Wala pa tayong low pass filter na ginagamit. Pero bumabayo na ng husto yung ano natin, yung cone natin. Di ba? So napakaganda, napakaayos, kaya para sa mga viewers natin, ano, na meron kayong mga kahit na anong klase ng electronics na sa palagay nyo ay patapon na at hindi nyo na kailangang ipagawa. So pwede nyo dalhin sa mga katulad naming mga electronics, mga DIYer, technician, hobbyist. Baka may mga items na pwede pang papakinabangan kisa naman itapon nyo, o kaya sa bagay makakatulong din kayo sa mga nagbubuti bakal. Pero ano kasi maliit lang yung siguro mapipiran nyo kaysa ibigay nyo sa mga katulad namin na mapapakinabangan at marirecycle natin yung mga gamit natin. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo, ano? So maraming salamat, God bless at bye bye.